Mr. Your Honor. Secretary, kayo na rin po nagsabi, para sa exigency ng service, dapat ipalit yung pinakamahusay. Pinakulong nga po namin yan dahil na contempt eh. Ano po ba, parang nililibak po ba yung House of Representatives at siyang nilagay ulit dyan na OIC? Wala na po bang mas pulpul kaysa dyan, Mr. Secretary? Secretary, total po ay papunta naman kayo sa pagre-revoke nitong PhilHealth Resolution 2334 at alam ko naman pong i-revoke ninyo sapagkat maling-mali. Isama na rin po ninyo yung Corporate Order number 2018-0039. Ito po yung implementing rules naman nung sinasabi nating board resolution ng PhilHealth 2334. Pwede po ba na isama na rin nyo ito, Mr. Secretary, sapagkat ito po yung implementing rules. Maling-mali rin po ang pinagagawa nitong mga, ito po, nandito yata si Attorney Laura Mangasar. Nandito po ba kayo? Hindi po kasi magiging mabuti, Mr. Secretary, nasa harap po ng napakaraming administrative na paglabag ng mga HCIs o mga health care centers, ay papalitan nyo lamang basta nawawala po yung inyong quasi-judicial power na nasa Republic Act 7875. Kaya po humaba itong pagtatalong ito, Mr. Secretary, at napapunta pa nga po doon sa pagkakakontempt ng inyong isang abogado rito dahil pinipilit niya na kahit po pala pinagtibay na ng inyong arbitration board at pinagtibay na rin ng inyong PhilHealth board at kayo naman ay sinuportahan ng Solicitor General, ipinipilit po niya sa kanyang pangangatwiran na pwede pa rin yung palitan dahil ang PhilHealth po ay merong quasi-judicial body. Kaya po siya napilitang i-contempt namin sapagkat kung ano-ano po yung pinagsasasabi niya eh. Kahit basahin po ninyo yung Republic Act 7875, yung quasi-judicial power ninyo, hindi po saklaw. Napapalitan ninyo mismo ang sarili ninyong desisyon, lalong-lalo na kung ito'y pinagtibay na ng korte. Ngayon, nung tinanong po siya, kung titindigan pa niya yung sinasabi niya, malupit po ang kanyang sagot. I stand by my opinion. Kasi po gumawa siya ng opinion eh. Gumawa siyang legal opinion, Mr. Secretary, 1 year after the promulgation of PhilHealth Board Resolution 2017. Ang pinag-uusapan po natin ay PhilHealth Board Resolution number 2334 Series of 2017. Pagkatapos noon, gumawa nga po kayo ng IRR June 19, 2018. Ito siguro ang dahilan kung bakit gumawa ng legal opinion ng isang inyong abogado na nagngangalang Attorney Pocalian at kayo po pala ay merong power. Ito po yung salita niya. It is covered by the minutes. Because of the quasi-judicial power of PhilHealth, kayo po pala ay po pwedeng palitan ng inyong desisyon kahit na ito'y pinagtibay na ng korte. Napakalaki po ng implication noon. At yan daw po namang opinion niya, ipinagtibay pa po ng opinion ng Office of the Government Corporate Counsel. Kung ganito po yung mga abogado ninyo, Mr. Secretary, palagay ko mawawala kayo sa hulog. Kanya po pala, napakarami ninyong pagdidesisyon na hindi po tumatama. Ang totoo po niyan, ewan ko kung totoo lang, nandito siguro yung mga iba. Bago po ma-appoint yung bagong PhilHealth President, yung natitirang ex-ecom po ninyo, Mr. Secretary, mukhang nag-uusap-usap sila and the ex-ecom was presided by Mr. yung COO? Arnel De Jesus. Arnel De Jesus na ngayon ay hindi makapunta rito sapagkat napakarami raw niyang dinaramdam. Pero he presided an ex-ecom meeting installing Attorney Pocalian as the OIC, Senior Vice President for Legal.
Hindi ko po malamang kung totoo yan. Sa mga tweet, bago pa po ipaalam sa bagong presidente and CEO ng PhilHealth, meron na silang naipundar na OIC na pamalit yata doon sa isang nag-resign. At meron din pong pinalit na OIC na magsasubstitute sumandali doon kay Mr. Mas, SVP ng MSS yata. Alam po ba ninyo ito, Mr. Secretary, na nangyayari sa sarili ninyong bakuran? Baka hindi po ninyo alam ito eh. Salamat po. Yung po pagtatalaga nito mga OIC, ang layunin lang po, ang aking pagkakaintindi, ay para hindi po matigil ang day-to-day operations kasi maapektuhan po ang delivery of services. So sa madalit salita, in the exigency of service, ang ating pong COO ay nagkaroon po ng recommendation subject to board approval kung sino po yung mga OIC. Pero yan naman po ay pwede rin baguhin yan kapag mas malinaw na meron mga ibang tao pa na mas may kakayahan para po maipesto at gawin yung pinakamahusay at talagang yung exigency of service o yung pong hindi maputol ang serbisyo, Mr. Chairman. Mr. Secretary, kayo na rin po nagsabi, para sa exigency ng service, dapat ipalit yung pinakamahusay. Pinakulong nga po namin yan dahil na contempt eh. Ano po ba, parang nililibak po ba yung House of Representatives at siyang nilagay ulit dyan na OIC? Wala na po bang mas pulpul kaysa dyan, Mr. Secretary? Hindi na nga po namin maintindihan yung kanyang legal opinion eh. Isip-isipin po ninyo, ang sinasabi niya, even the finality of judgment, the immutability of judgment can be changed. Sinabi po niya yung kadahilanan. Isa po, clerical error. Ang isa po, non-protunct. Yung minsan naman po ay invalid, void ang judgment. Yung iba po naman ay buhay at kamatayan ang pinag-uusapan. Yung isa ay technicality. Alin man dito po ay hindi magagamit kung ang pag-uusapan po yung kaso ng perpetual succor sapagkat itong mga bagay na ito ay clerical errors lang. Tinanong namin siya kung clerical errors ito, kung void ang judgment ng arbitration ninyo. Hindi. Kung meron technicality, kung merong negligence, wala po. O bakit mo pipilitin ngayong palitan? Ang tanong po namin, hindi naman pala nyo sususpendihin ng perpetual succor, bakit nagrigudon pa kayo at umabot pa kayo sa Court of Appeals, doon din pala ang tuloy. Hindi po bang kasabihan natin, pagkahaba-haba man ng prosesyon, Secretary, sa simbahan din pala ang tuloy. So, nakikita po namin dito yung kawalan ng mekanismo. The rules broke down, Mr. Secretary. Pag ang pag-uusapan po ay paggasta, napakabilis po. Pero pagka ang pag-uusapan, accounting, reimbursement, pagsinop, yun po yung wala. Meron pa nga po akong nakopya ng chat ng mga abogado ninyo eh. Kung aaminin lamang nila, alam po ba ang sabi niyo doon sa chat? Nag-chat-chat si Atty. Del Rosario, merong Atty. Bandurio, merong isa pang, basta tatlo sila, Mr. Secretary. Hindi lang daw kami pwedeng idemanda, pero mali daw yung basihan ni Congressman Barsaga. Hindi naman daw pinalitan yung, hindi naman daw ni-reverse ang Court of Appeals. Mr. Secretary, hindi natin pinag-uusapan ng reversal. Ang pinag-uusapan natin, yung pagpapalit ninyo ng desisyon sa kabila ng napatunayan na nga na ito'y nakagawa ng pagkakasala, bakit pa ninyo in-uphold at bakit pa ninyo pinayagang pumunta sa Court of Appeals? Di dapat sinuspindi nyo na lang. Total suspension eh. Ang ginawa ninyo, pinalitan ninyo yung suspension. Yun po yung issue. Kaya ang sinasabi ni Atty. Pucalyan,
At ang inyong magagaling na mga abogado, pwedeng palitan. Doon po sumasabit ang mga regulation, Mr. Secretary, yung po pwede, yung case-to-case basis. Doon papasok yung discretion. Doon papasok ang corruption, Mr. Secretary. Kaya hindi po malinaw, hindi po istrikto ang pagpapatupad. Yun lamang po ang aming observation, Mr. Secretary.